serye ng ating pag-aaral. May continuation po ang ating pag-aaral ngayon na may pamagat na the true Christian, okay, mga totoong Kristiyano, okay, ay nagmamahalan. Okay? So, hindi mga peke. Okay? Ang mga totoong Kristiyano ay nagmamahalan. Okay? So, ang ating pag-aaral ay matatagpuan po natin sa unang Juan, chapter 3, okay, verse 11 to 18. Ito po ay continuation lamang, di ba? May Sunday school nga pala, no? Okay, sila'y tumako na doon. At tayo po ay muling tumayo at ating pong basahin ang ating pag-aaral na matatagpuan nga po natin sa First John. Maraming talaga technical difficulty. Ito ang mensahe na narinig ninyo sa simula pa magmahalan tayo. Sabay-sabay po tayo. Huwag tayong tumulad sa ikampo ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayo magtaka kung pinakapuputan kayo ng sanlibutan. Nalalaman natin na lumipat tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Nialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din naman natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag kayo magmahal sa magitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa magitan ng gawa. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay pwede na po kayong maupo. At sa araw po na ito ay isang kagalakan sa inyong lingkod na ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa kanyang salita na matatagpuan po nga natin dito sa unang Juan chapter 3. Okay? Verse 1 and 2. At ito pong kurso o yung pag-aaral po natin sa unang Juan ay ito po ay direktang pagsunod natin sa Panginoon mismo. Okay? Sapagkat nilalagay po natin ang ating sarili sa isang pagpapala, sa isang maluwalhating katotohanan na sinasabi sa banal na kasulatan. At kapag ating pong natutunan po ito, tayo po ay magiging kapakipakinabang. Sapagkat malalaman natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kapag alam na natin ito, maipapasa natin ito sa iba. Okay? At malalaman natin na sa ating pamumuhay, mabibigyan natin siya ng karangalan. At habang binibigyan natin siya ng karangalan, ito naman ay isang kaligayahan sa atin. Alam nyo, sa edad kong ito, sa 60 years, no, ang aking ambisyon o goal sa buhay, kung ano yung natutunan ko, ipasa ko sa iba. At masaya na po ako doon. Pero mayroong iba, hindi pa rin makontento at gusto pa rin tumanggap ng mga material na bagay. Pero sa akin, ang inyong lingkod ay nasisiyahan na kung ano ang itinuro sa akin, ibigay mo sa iba. The more na tumulong ka sa iba, na impart mo yung mga kaalaman na binigay mo sa Panginoon, ay ito'y magbibigay ng kaligayahan. Kaya sa ating pong pag-aaral ng ating unang Juan, okay, ang tema po nito ay pumapasok po doon sa identifying, okay, matiyak natin, makilala natin kung sino yung mga totoong Kristiyano. Kasi nga ayaw nating mangyari na pagharap sa Panginoon, ang sabihin sa atin, hindi ko kayo kakilala. Nagpapanggap kayo, ina-assume nyo kayo Kristiyano, pero hindi naman pala. Kaya ngayon pa lamang, every time na pupunta kayo sa church, okay, malaman ninyo kung kayo totoong Kristiyano. At ayon nga sa ating pag-aaral, ay madidiscern po natin o malalaman natin, ibinigay sa atin ang kapahayagan ng Diyos kung paano natin
makikilala kung sino ang miyembro ng pamilya ng Diyos. At yan nga po yung ating pag-aaralan sa ating mga paksa na ito. Okay? So ngayon, ang paksa naman natin ay yung subject of love. Okay? Dadating po tayo ngayon, we come to the test of love or mark of love. Okay? Kung meron tayong test of righteousness, okay, the moral test, ngayon naman, ang itetest natin ay yung klase ng pag-ibig natin. Okay? So ito po yung pinakasusi para ma-identify natin kung totoo tayong Kristiyano. Okay? Marami mga tao na nagkiklaim silang Kristiyano. Okay? Kiniklaim nila na meron silang relasyon sa Diyos at ay nagtataglay ng buhay na walang gan, pero iniutos po sa atin ni Juan na examinin natin ang mga katangian ng ating pag-ibig, yung ating love life. Okay? Sapagkat dito nakasalalay ang prueba kung ano yung ating sinasabi. Madaling magsalta, pero makikilala na natin ang puno sa kanyang bunga. Okay? Malalaman natin kung ano nangyari. Okay? So ngayon, yan po yung ating pinag-aaralan. So ang Kristiyano na talagang genuinely born of God, magpapakita po ito ng pagbabago by means of righteousness and love. So ito po yung moral test na pinag-aaralan natin. Napag-aaralan natin yun, 7 topics yun, 7 series tayo tungkol sa righteousness, di ba? So ngayon ay makita natin na meron dalawang basic, makikita natin sa ating pag-aaral na nakita natin sa verse 4 to 10, okay? Na ang unang-unang makita sa isang Kristiyano ay namumuhay saan? Righteousness, di ba? At yan po, kapag hindi ka nagpa-practice ng righteousness, you're practicing sin. You are sa devil, di ba? Sabi niya sa verse 7 and 8, di ba? Kaya sabi sa verse 9, no one who is born of God practice sin. O hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala habitually. Okay? Kasi ang seed ay nananatili sa atin yung salita ng Diyos, na born again tayo ng Panginoon, ng Holy Spirit, nananahan siya sa atin, kaya hindi tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Kaya finally, makita natin dito sa verse 10, ano sinasabi? Summary niyo. Malalaman natin kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Kung dati nahihirapan ka, sino ba talaga Kristiyano rito? Masasabi niyo ba kung sino Kristiyano sa katabi niyo? Okay? Sino ang anak ng Diyos at anak ng Diablo? So, pinabubulaanan natin katuruan ng universalism. Lahat ay pupunta sa langit. Maliwanag po yan, sinasabi sa Biblia. Malalaman nyo kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Paano? Anong panuntunan? Anyone who does not practice righteousness, kapag hindi siya namumuhay sa katwiran, kaya hindi siya sumusunod, nagsasabi sa salita ng Diyos, okay? Hindi siya sa Diyos. Napakaliwanag. Okay? Maliwanag pa sa sikat ng araw. And then, pangalawa, ito yung ating pag-aaralan nga ngayon. Kapag hindi rin siya umiibig kanino? Sa kanyang kapatid. Yan, kapatid po na ito ay walang iba kundi yung kapwa niya, mananampalataya. So, yan po ang makita natin, malinaw. May panuntunang ibinibigay sa atin ng Diyos kasi may mga peke. Okay? Alam ng Diyos yan. Siyempre, hindi makakalingid yan. Mga nagpepeke o yung nagpapanggap, alam ng Diyos. Kaya yung sabi na sa Matthew chapter 7, nangaral kami, nagpalayas kami ng demonyo, nagpagaling kami. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kakilala. You're practicing lawlessness. You're not practicing righteousness. Napakaliwanag yun. Pwede silang magpanggap. Religyoso, nangangaral, baka daig pa kayo yun Nangangaral, nagpapalayas pa ng demonyo, di ba? Pero fake. Ganyan. Kasi they're practicing lawlessness. Kaya lang ginagawa yun, sila ang boss nila sa sarili nila. Hindi ang Diyos ang ginagawa. Ginagawa nila yun para magpasikat, palakpakan sila. Maraming mga ganyan. Mga artista yan. Mapagpanggap. Impostor. Hindi pastor, impostor. Diba? Magagaling ho yan, mga bulaan yan. Okay? Kaya meron tayo tinatawag ng mga testing. Okay? Ang testing po niya, kaya tinitingnan natin kung talagang ayos yan. Okay? Una, yung tinatawag na moral test. Okay? Ang moral test po na ito yung tinatawag na behavioral test. Kasi pwede nga Sabi nga ni Jojo, merong mga
kamag-anak tayo, narilyoso, panatiko, pero pagdating sa bahay, mura rito, mom, gano'n yan. Madaling magpanggap pagdating sa simbahan. Pero yung moral test, yung behavior, toma rito, sugal dito, mura rito, bingo, letra ganito, kay Marites punta dito, kay Marisol punta rito, di ba? Tingnan nyo kung ano yung kanyang behavior. So, diyan po natin makikita, mababalidate po natin, mapitinat natin, kung yung bang taong itong Kristyano talaga, ay makikita natin ang kanyang karakter. Okay? Ang pangalawa, yung test of love. Okay, yan po yung ating pag-aaral. So, maliniwanag po na sinasabi nga sa inyo, ang background po nito ng ating pag-aaral, ay doon po sa church na pinangungunahan ni John, ay meron po mga false teacher, okay, na pumupunta sa kanilang assembly. At nagsasabi nga po na may relasyon sila sa Diyos, okay? Na may relasyon sila sa manlilikha, may relasyon sila kay Jesus Christ. Pero ano, sabi sa 1 John chapter 1 verse 8 to 10, hindi na ina-acknowledge na meron silang kasalanan. Nagmamalinis sila. Perfect daw sila. Ano sabi ng Biblia? Kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Wala sa iyo ang liwanag. As a Christian, we do sin, pero we do not habitually and continuously sin. Pero itong mga nagpapanggap na mga false teacher na ito, samla perfect kami. Banal kami. Wala kaming kasalanan. Okay? So, they are guilty of denying sin. Okay? Kaya makikita natin dito, fake yun. Mapagpanggap lang yun. Pero sa bahay, malalaman mo kung ano kalokohan yan. Okay? So, yun po ang pinupunto ni Juan sa ating pag-aaral na ito. Ma-determine natin, okay, kung sino ang talagang totoong Kristyano o kayo rin. Pwede nyo akong lokohin, pwede nyo lokohin ang kapwa ninyo. Pero, pag-uwi nyo sa bahay, alamin nyo kung anong behavior nyo. Nasunod ba kayo sa salita ng Diyos? Ang righteousness po kasi is submitting or obeying the Word of God. Yung bang napapakinggan nyo, yung inyong nababasa, na salita ng Diyos, sinusunod nyo o kinukontra nyo. Okay? And then, pangalawa, you love, okay, the brethren. Evidence yan ng totoong anak kayo ng Diyos. Okay? Maliwanag po ba yun? Kaya you go to church masaya ka. Pero pag hindi, naiinis ka, you're not going to go to church. Kaya sabi niya, kung totoong kayo anak ng Diyos, hindi ko na kayo yayakagin pumunta sa church. Kung love nyo ang mga mananampalataya, di ba pag love nyo, gusto nyo makita. Di ba? Pag may boyfriend, girlfriend kayo, di ba siya, di ba? Gusto nyo makita yung boyfriend, girlfriend mo, mahal mo. Misis ko nga, nag-outing lang isang araw. Sabi ko, parang tagal-tagal mong nawala. Miss kita. Okay? 60 years old ako yan, no? Parang teenager ka. Pero that's true. Pag love mo kasi, gusto mo, kung love mo ang Panginoon, love mo yung mga kapatid, pero ba tayong pumunta rito? Paano mo may papakita yung love? Okay? So, ito makita natin, hindi lang po dito sa chapter 3, binanggit ni Juan, ang tungkol sa love. Makikita natin dyan sa 1 John chapter 2, verse 7 to 8. Sabi niya, mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi dati na utos na ito, na nasa inyo sa simula pa nung araw pa. Okay? Sa Old Testament pa yan. Ito ang mensahe narinig ninyo. Ngunit may tuturing itong bagong utos ang isinusulat ko sa inyo sapagkat napawi na ang kadiliman at liwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan, the truth, no? Napapalaw dito, ito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakita rin naman namin ito. So, yung inuutos na magmahalan kayo sa isa't isa, sinasabi sa Old Testament na, pero nung dumating si Jesus, mas natagdagan pa, nag-level up pa, meron silang nakitang level at example ng pagmamahal. Kaya sabi niya dito sa verse 9, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, sasabihin mo, Kristiyano ka na, member ka ng faith community church, pero napopot ka sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ano sabi ni Pastor? Kinuha lang yung upuan mo, nagalit ka pa. Baka hindi ka kasi, hindi naman yung upuan Ang dami-dami niyang upuan, paupuin mo na yun. Bisita lang yun O kaya mananampal. Pinagkait mo pa.
Fake ka naman, kapatid. Di ba? Tama? Silya lang, magagalit ka pa. Hindi na ako sisimba dyan. Inaagawan ako ng, ano yan, trip to Jerusalem? Hindi tayo punta rito para maglaro. Hindi na yan. Kasimple. Hindi niyo? O sabi niya, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Hindi siya matitisod. Mapagbigay siya. And later on, makikita natin kung paano ang Panginoon ganyan, di ba? Okay? So, sabi niya sa verse 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Yan po makikita natin sa katangian ng mga hindi mananampalataya. Okay? So, kaya kung nagkiklaim ka na ikaw mananampalataya, nasa liwanag ka. Naliwanagan ka, hindi ka maramot. Okay? At ganyan din ay makikita natin dito, ito yung indikasyon na sinasabi ni Juan na kahit sabihin mo ikaw isang mananampalataya at kung hindi nakikita yung pag-ibig mo sa iba, okay? Yung iba nito ay walang iba kundi yung brother mo o kapatid mo sa Panginoon. Ang ibig ko na sabihin, kahit nasabihin mo ikaw'y believer, baliwala yun. Yun nga sabi sa'yo, umupo lang, inagawang ka eh. O ba, may pandesal, isa na lang, agawan pa. Hindi ka marunong. Kailangan mapagbigay ka. Alam niyo yun yung masama sa Korinto, yung kakainan sila sa banal na hapunan. Ay na, mga kain tayo. Kaya mayroong mga nagkakasakit at may namamatay na sa kanila. Ang pangit ng mga ugali nila. So, ang totoong mananampalataya, makita natin, the people of God ay marked by love for each other. Okay? Diyan natin makikita. And then makita natin yan sa Leviticus po. Okay? Matagal na yan sa Old Testament at saka sa Deuteronomy. Mahaba po yung kung babasahin nyo. Meron kayong Biblia. Okay, kung basahin nyo yan. Sa lumang tipan pa lang po, makita natin ang sabi ng Panginoon, huwag kayong maghihiganti o magtatanim ng galit sa inyong mga kababayan. Anong dapat? Imbis na magalit kayo o magtanim kayo ng galit, yan ang tao ay mapapagputi. Palaway. Simula po, later on, hindi na natin madidiscuss yan. Simula pa ng kay Cain at Abel, makikita yung magkapatid na yun. Mamamatay tao. Nagalit ka agad. Pero ang tinuro ng Panginoon, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong kababayan. Bagkos ano dapat natin gawin? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Ako, si Yahweh. So yan po makikita natin na sinasabi ng Panginoon. Sa Old Testament pa lang, itinuturo na ng Diyos na magmahalan tayo. Okay? Kaya ang sinasabi po ni Jan dito, it is a cycle back to the same subject. Kung ano yung natutunan nyo sa simula pa, okay, napag-aralan natin sa chapter 2, ngayon sa chapter 3, paulit-ulit itong binabanggit ni Juan. So technically aspect, ang epistles na ito is like a spiral. Umiikot-ikot, okay? He deals on the subject in the same level, okay? And then it goes deeper and deeper. Katulad po yan ng isang screw. Nakita niyo itong screw na ito? Ibinoboon po yan. Para yung mabuo niya, hindi pinapako yan. Iniikot, ikot ito saan? Sa inyong isipan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit paulit-ulit si pastor, bakit ang haba-haba paulit-ulit, yan yung po ang katotohanan. Para pumasok sa kokote ninyo, uulit-ulitin yan, okay? It penetrates little by little, hindi mabilisan. It goes deeper and deeper. Nagsacycle yung katotohanan to hanggang lumalim at ma-apply nyo sa inyong buhay. Naintindihan nyo po ba yan? Ha? Okay. So, yung iba, maluwag ang tornilyo talaga eh. Hindi lang makita eh. Kaya hindi pumapasok, nalo-lost thread. Okay? Kaya ganyan po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At yan po ang sistema ni Juan. Paulit-ulit niyang binabanggit sa inyo para unti-unti itong pumasok sa ating isipan at mangyari
at maranasan natin yung pagpapala ng salita ng Diyos. Alam nyo, katotohanan tungkol sa Panginoon, ang pag-ibig ay napakahalagang katangian sa buhay ng Diyos. Hindi po pwedeng mawala yung pag-ibig. At tinuruan po tayo ng Biblia na ang Diyos ay tinuruan tayo niyang umibig. At yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo, okay? Sa Romans chapter 5, verse 5. Ano sinabi niya? At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos. Okay? Sa atin, saan? Sa puso natin, sa magitan ng Espiritu Santo, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Nung ating pong kinilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang ating pong tinanggap, ang pumasok sa looban natin, ang Holy Spirit. At ang bunga po ng Banal na Espiritu, ay ang pag-ibig. Okay? Maliwanag po ba yun? Kaya meron po tayong kakayanan. We have been given, okay, ni Christ, a capacity to love. Meron po tayong kakayanan na umibig. Hindi lang po ito ipinag-uutos sa atin, kundi mayroon tayong kakayanan. Ano ibig sabihin ng kakayanan? Okay? Depende po yan. Kung ang batang maliit, okay, pwede yan. Halimbawa, minahal mo siya, nginitian mo siya, kinis mo siya, in-embrace mo siya. Pwede niya gawin yun, di ba? Tama? Kung ano ipinakita sa kanya ng nanay o tatay niya, susuklian niya. Tama po ba yun? Yun ang kanyang kakayanan. Pero turuan mo ang batang maglaba. Kaya pa niya yun? Nay, ako na maglalaba. Ako na magsasaing. Kaya ba niya yun? Wala pang kakayanan. Tama, no? Unti-unti. Intindihan niyo yun? Okay. So, nung tayo'y minahal ng Diyos, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, nasusuklian natin siya ng pag-ibig. Tama? Love begets love. Pag minahal mo ang isang tao, mamahalin ka rin niya. Tama? Subukan yung humarap sa mirror. Tumingin ba kayo sa mirror? Face mirror kanina? Ano nakita nyo? Ha? Mukha nyo. Nagulat ba kayo sa mukha ninyo? Hindi. Pag ngumiti ka, anong ginagawa ng mirror? Ha? Yun. Ganon din po yan. Kapag tayo ay nakadama, naramdaman natin, nakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, ganon din ang isusukli natin. Tama? So, yan po ay hindi lang basta inutos sa atin, binigyan niya tayo ng capacity, ito ay karakter, katangian na natin yan. Kaya sabi niya, yung mga bugnutin, mga masama loob, di ba? Yung mga nabuli, mambubuli po yan. Pero yung punong-puno ng pag-ibig, magmamahal po yan. Kasi ang ganda ng gising mo, talagang nadama ko ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya lagi ka nakangiti. It is your character. Maliwanag? So, ano sinasabi ni Pablo sa Thessalonica? Sabi niya, it is natural, by the way, sa isang believer to love one another, other believer. Okay? So, kasi, ano sabi diyan? Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 9, tungkol sa pag-ibig, okay? Sa mga kapatid, na dapat iukol natin sa kapatid sa pananampalataya. Hindi na kailangan palalahanan po pa kayo. Hindi, mahalin mo kapit mo sa kapatid mo sa Panginoon, ha? Hindi na, sabi ni Pablo, hindi ko na kinakailangan. Bakit? Itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-ibigan. Alam bakit? Tingnan niyo. Alam ng Diyos ang baho ninyo. Alam ng Diyos ang kalokohan niyo. Tama. Bago pa kayo ipanganak, alam na niya. Nanay, mahal niyo ba ang inyong mga anak? Tama. Mahal nyo, di ba? Pinagtyagaan nyo, pinalaki nga niya. Pero dahil matigas ulo niya, di ba? No? Tama, no? Kung paano yung mga magulang minahal ang mga anak, lalo na ang Diyos, alam na. At nanay, meron mga nililihim yung mga anak ninyo na hindi nyo alam. Tama, no? Di ba? Pero ang Diyos, alam niya. Kung paano inibig ng Diyos at pinatawad ng Diyos ang mga taong makasalanan, at alam din yun. Kayo'y makasalanan din. Pag pareho kayong minahal ng Diyos, kung paano siya tinanggap at minahal ng Diyos, ano dapat magawin? Magmahal. Kaya hindi na ituturo sa inyo.
Kapag natuto kayong mahalin kayo ng Diyos, mamahalin nyo rin ang inyong kapwa mananampalataya. Pareho-pareho tayong makasalanan, mga kapatid. It is only by the grace and mercy ng Diyos kung bakit tayo naging anak ng Diyos. Hindi siya magaling, hindi ka mayaman, kaya no, we are all sinners saved by the grace of God. Intindihan niyo? Kaya hindi na dapat ituro sa inyo na mahalin yung kapwa nyo, pare-pareho ka tayo makasalanan. Naintindihan niyo ba yun? Mamaya pa, maintindihan niyo yan. Parang tornilyo yan. Iboboon ko sa isipan niyo. So, I hope na maintindihan. Ito yung sinasabi pa ng Biblia. Mga minamahal, mag-ibigan kayo. Tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Okay? Mag-ibigyan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. The reason why we love, kasi galing ito sa Diyos. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At kung itutuloy niyo pa, nalimutan ko lang kanina. At sabi pa doon sa verse 10, sabi niya, inihayag ng Diyos na ang pag-ibig sa atin ng suguin ng kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan nito. At ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, we do not love God first, hindi tayo umibig sa Diyos, una, kundi kundi tayo ang inibig niya. He first loved us. Siyang nag-initiate. Kaya sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Naintindihan niyo yan? And that's the reason, kapag nadama nyo, naranasan nyo ang pag-ibig ng Diyos, kaya kayo makakaibig. Naintindihan niyo? Okay. So, if God lives in us, kung tayo man totoong mananampalataya, kasama tayo, we share the life of God. Nandiyan ang Diyos sa atin kasi ang God is love. And you will also love. Ang Diyos ay pag-ibig. At narama mo yung pag-ibig ng Diyos, ano gagawin mo? Ipapractice mo lang yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Pero hindi po likas sa tao yan. At sa ating pag-aaral, okay, sa susunod pa, makikita natin sa verse 12. At tulad ni Cain, magkapatid nga yun. Ano ginawa ni Cain sa kanyang kapatid? Pinatay. Hindi likas sa tao, magkapatid pa. Tingnan nyo, mga magkakapatid kayo sa laman. Hindi likas na nagmamahalan. May inggitan, tama? Pero kapag ikaw ay mananampalataya na, maiibig mo. Again, hindi tayo magkakadugo. Yung nga magkakadugo, nagpapatay, nag-aawayan pa. Pero kapag hindi tayo magkadugo, pero dahil lang sa dugo ng Panginoon, kaya tayo naging magkakapatid sa Panginoon. Di ba? Mamahalin natin sila. Kasi pinili at minahal sila ng Diyos sa kabila ng kanyang kasama. Hindi niyo ba yun? Yun ang mabigat yan. So, makita natin dito, God loved those who are His. And you will love those who are His as well. Kung pinili siya ng Diyos at minahal siya ng Diyos, dapat mahalin mo rin siya. Sapagkat pinili ka rin ng Diyos. Nandiyan nga? Kasi alam nyo, selective ang ating pag-ibig. Conditional. Maganda ka, o mamahalin kita kung maganda ka. Paano kung pumangit? Kung pumuti ang buhok, nagkaroon ng kulubot, nabungi, hindi mo na mamahalin. Papalitan mo na. Ganyan ang taong magmahal. Conditional. Okay? So, yan po ang makikita natin. So, tandaan natin, yung pag-ibig, hindi lang po ito basta-basta duty natin o tungkulin natin, kundi ito ay isang responsibilidad natin. Mga nanay, hindi mo lang tungkulin na mahalin ang iyong asawa, pakainin pa rin siya, lalo na kung nagbibigay ng pera, sweldo. Dapat naman, responsibilidad ni tatay yan. Tama? So, hindi mo lang na duty na mahalin ang asawa, magluto, kundi responsibilidad mo
Kayo mag-asawa, na mahalin nyo ang isa't isa. Kung may anak kayo, pakainin ninyo, alagaan ninyo, at kayo din ng mga bata, habang pinapakain kayo, sumunod kayo sa magulang ninyo, at pag-aralin kayo, at pag-aral naman kayo. So that is your duty and responsibility. Naintindihan niyo ba yan? So ganun din ang pag-ibig. Hindi lang ito tungkol, ipinag-uutos sa atin, duty natin, kundi responsibilidad natin. Bakit? Kasi this is the evidence, yung presensya ng Diyos, okay? Ng God who is love, okay? Na namumuhay sa ating buhay. Of God, ito yung evidence ng presensya ng Diyos na siyang nagbuhos ng pag-ibig niya sa ating buhay. Ito rin ang evidence ng presensya ng Diyos na ibinigay niya ng Holy Spirit sa atin. There who is manifestly producing love. So yan po ang katunayan na talagang ang presensya ng Diyos ay nananahan sa atin sapagkat ibinuhos niya na sa atin yan eh. Kaya nga, nag-uumapaw yung pag-ibig natin. Binigay niya yung Holy Spirit sa atin, kaya makikita sa ating buhay yung ebidensya, lalabas ang pag-ibig. Tama? So, ngayon din, makikita natin dito na balik tayo doon sa ating chapter 3, verse 11, sa ating paksa. Ang sabi dito, ito ang mensaheng narignan ninyo sa simula pa. Ano yung mensahe na yun? Magmahalan tayo. Ngayon ang tanong ay ito, bakit binanggit ni Juan yung sinasabing, for this is the message you have heard from the beginning, that you should love one another. Why does he say it that way? Bakit sinabi niya na you heard from the beginning? Meron na kayong narinig na mensahe na sa simula pa. Okay? Una, makita natin, hindi lang po sa chapter 3 binanggit itong mensahe na ito. Makikita rin po natin ito sa chapter 2, verse 24. Ito po yung sinasabi. Tungkol sa inyo, okay? Concerning sa inyong bawat isa, mga mananampalataya, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat pa ng pasimula. So meron na talagang aral na natanggap yung mga mananampalataya o mga Kristiyano doon sa iglesia na pinangungunahan ni Juan. Kung manahan sa inyo ang yung buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo na may manahan sa anak at sa ama. Okay? Manahan tayo doon sa tama at unang aral na narinig nyo pa nung pasimula. Okay? So, yun po ang binabanggit ni Juan sa kanyang mga membro ng kongregasyon. Kasi ito po ang naging problema sa church nila noon. Here is the problem. Alam na nila yung katotohanan in the beginning. Kasi ito ay ibinahagi sa kanila ng mga apostol. Yan po ang trabaho ng Panginoon, di ba? Yan ang commission ng Panginoon. Mag-aral kayo, turuan nyo sila ng mga katotohanan narinig nyo sa akin. At yan po sinabi ni Juan sa 1 John 1:5. Binabahagi namin sa inyo ang aming nakita at narinig. Okay? Alam nila yung katotohanan tungkol sa Ebanghelyo. Tama? They know si Jesus Christ ay namatay, nabuhay na muli. Okay? At umakyat sa langit. At yun ay ginawa niya para sa ating kasalanan. They have the right gospel. Alam din nila ang katotohanan about the persons of Christ. Nakita nila yung mukha, nahawakan nila, narinig nila. Tama? At alam din nila, they have the truth about their own sinfulness. Alam nila na sila yung makasalanan. Si Pedro nga sa niya, nung nagkasala siya. Diba? Even si Saul, nakita niyo, hindi sila karapat-dapat. Nung nakita nila yung kaluwalhatian ng Panginoon, talagang, hindi kami karapat-dapat. They know they are sinful. Ito pa, alam nila ang katotohanan about righteousness, kinakailangan totoong mananampalataya maging matuwid, kinakailangan maging masunuri sila sa salita ng Diyos. Tama? Inaral na yan. At ano pa yung mga katotohanan na natutunan nila?
They had the truth about the love, tungkol sa pag-ibig, because it was delivered to them by the apostolic preacher. Ipinangaral na ng mga apostol yan. Okay? So, ipinahayag na lahat sa kanila yan by those who brought them to the true revelations of God and the gospel. So, ipinahayag na talaga ng mga apostol yan ang patungkol sa Diyos at patungkol sa Ebanghelyo. Pero, dumating po sa period of time na may dumating na mga false teacher. At ito ay may dalang ibang mensahe. Katulad din po ngayon. Napakarami ng mga false teachers, bagamat na ito yung pinag-aralan natin, ito yung palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon, maraming mga antikristo. Pero sa kasaysayan po ng Biblia, pagkatapos po na after 80-70 po ito, pagkamatay na pang 70 years lang, marami na pong lumabas ng mga bulaang tagapagturo. Kaya ang sinasabi ni John, mga kapatid, bumalik, yung inyong narinig, balikan natin ito. You heard from the beginning that we should love one another. Kasi itong mga false teacher to ay nagsasabi, hindi na kailangan yung mahalin mo yung kapatid. Okay? Hindi requirement yan na mahalin mo ang iyong kapatid kung gusto mong matuto o makilala ang Panginoon. So yan ang mga katuruan na nakakaharap nila nung araw. At meron din mga false teacher na itinuturo na hindi Diyos si Kristo. Si Kristo daw ay isang espiritu lamang at dinedeny nila na siya'y human lang, tao lamang. Okay? At parang multo lamang siya o ginawa ng espiritu. Yan po ang mga katuruan ng mga Jehovah, Mormons, okay? Ang Iglesia ni Kristo, napakarami. Okay? Kita niyan, ang daming lumalabas na mulang mga tapagturo. Okay? Kaya ano sinasabi ni John? You go back to the beginning. Hindi yan ang mensaheng inyong narinig. Hindi yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Sinasabi ng mga taong ito, mga bulaang tagapagturo, hindi mo na kinakailangan mahalin ang tao. Bahagi ito ng totoong salvation. Pero malimit, again, sinasabi nga ni Juan, you need to go back to the beginning. Hindi yan ang inyong napakinggan. Hindi niyo ba yun? Kaya niya sinabi na hindi yan ang narinig ninyo. Sabi niya, ito ang aral na narinig niyo sa simula pa. Okay? Kasi, alam nyo, ayon natin sa gusto, marami pong mga bulaan at maling tagapagturo na darating at sasabihin nila, meron silang mga bagong teaching. Napakarami po niyan. Nagsalita ang Diyos sa akin. So, tandaan po natin, anything that is new is not true. Huwag kang sabihin, bago to. Ito ang Marisol o Marites. Ang mga latest, di ba? Ngayon yan. Ito, Mari, ang latest. Okay? So, meron pong kasabihan, the axiom, okay? If it is new, it is not true. Kapag bago yan, hindi totoo yan. Okay? Tandaan po natin na you may find something who has a fresh insight, sasabihin, sa truth, meron siyang bagong pangitain, but anything that is new is not true, hindi totoo patungkol sa ating pananampalataya. Bakit? Once for all, delivered to the saint, and nothing shall be added to it, or nothing taken away from it. So anuman pong ipinahayag ng Diyos sa atin, hindi na po pwedeng dagdagan yan o pwedeng bawasan pa. At maliwanag po na sinasabi sa banal na kasulatan, ito po ang warning sa end ng Bible. Okay? At meron pong malaking danger to sa judgment of God. Ano po siya sabi sa Revelations 22 verse 18 to 19? Mukhang hindi ko nga nabanggit, kanina ko lang po kasi nabasa ito uli. Nag-review ako. Ano sabi ni Juan? Ito yung babala sa mga magdadagdag at magbabawas ng pahayag ng Diyos. Sabi, ako si Juan, siya rin yung sumulat ng epistle, sabi niya, ay nagbibigay ng babala sa sino mang makakarinig ng propesiya na nasa aklat na ito. Ang sino mang magdaragdag ng nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos parusa. Kaya yung mga false prophet, mga kulto na sinasabing, eto may bago na inireveal sa akin ng Diyos. Madadagdagan lang ang parusa niyo sa kanya. Okay?
Ang idaragdag sa kanya ay ang mga salot na nakasulat dito. At ito naman, pangalawa, ang sino mang mag-alis, babawasan naman. Okay? Nang anumang propesiyang narito ay aalisin din naman ng Diyos ang karapatan sa bunga ng punang kahoy na nagbibigay buhay sa banal na lusod na binabanggit ito. Kaya ito ay napakalaking babala na hindi pwede nating sabihin na ito'y bago. Okay? So ano po yung sinasabi nga ni Juan sa 1 John chapter 1 verse 5, sabi niya, at ito ang pasabing aming narinig sa kanya at sa inyo aming ibinabalita ng Diyos ay ilaw at ang kanya'y walang anumang kadiliman. So kung ano lang po yung sinabi talaga ng Diyos sa kanila nung pasimula pa, ito yung binabahagi. Kaya kung merong magkiklaim ngayon na may bago raw, huwag kayong maniwala yan. Kasi bakit? Yan po ang trabaho ng mga kulto. Ano yung kulto? Yung mga nag-o-organize ng mga pananampalataya. Kaya napakaraming iba't ibang klase ng relihiyon yan. Ang ginagawa po ng mga kulto na ito, kukuha po sila ng portion sa Bible, okay? At sa modern history, meron daw ipapahayag sa magitan ng anghel yung revelasyon sa kanila ng supernatural source to somebody at magsasalita sila at magsusulat sila. Yan po yung makikita natin nangyari sa Iglesia ni Cristo. Yung kay Manalo, anghel daw si Manalo. Kita niya? Si Kimbuloy, siya na raw ang anak ng Diyos. Kita niyo yan? Sino nagsabi sa kanya? Siya lang. Wala pa naman magsalita pa ang Diyos sa kanya. Yung mga El Soriano, Jehovah Witness, Mormons, mga nagtuturo ng prosperity teaching na nagtuturo ng health and wealth. Yan ang gusto ng Diablo eh. Bigyan kayo ng kayamanan eh. Di ba? And also yung mga nagtuturo ng G12 na yan, na mayroon daw mga bagong pahayag sa kanila ang Diyos. Napakarami ng mga kulto. Kita niya? Naintindihan? So, bilang mga mananampalataya, it is our responsibility to say that's not divine truth. Masasabi natin hindi totoo ang mga pinapahayag ng mga bulaang tagapagturo na ito. Anong dapat natin gawin? Let's go back to the original revelation. Kaya meron pong organisasyon na go back to the Bible. Balik tayo kung ano sinasabi ng Biblia. Naintindihan niyo yan? Okay? So, yan po ang sinasabi ni Juan na napakahalaga. Let's go back to what we are taught in the beginning. Ano yung itinuro sa atin? Bakit? Kasi po, there's nothing new. Wala naman pong bago. Ang bago po ay hindi napapalitan at hindi babaguhin. Maliwanag yun? The truth tungkol kay Jesus Christ hindi nagbabago. Namatay siya noon, nabuhay, umakit siya sa langit, babalik pa rin siya. Hindi nababago. The truth about the gospel, hindi rin nababago. At ang sabi nga ni Pablo, kung merong mangaral na ibang ebanghelyo, maliban sa tinuturo namin, sumpain. So walang bago. Naintindihan yun? Ang katotohanan tungkol sa tao, hindi rin nagbabago. Makasalanan siya. At lalo, sumasama ang tao. Hindi siya nagiging banal. Ang katotohanan tungkol sa obedience, sa righteousness, hindi nagbabago. Gayun din ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na magmahalan tayo sa isa't isa. So, ano sinasabi ni Juan sa atin? Bumalik tayo kung ano yung unang narinig natin at huwag tayong padaya sa mga mandaraya at impostor. Intindihan niya? Napakarami na po ngayong simbahan. Ma-attract kayo talaga. Lalo na sa Amerika, napakalalaki. Si Joel Osteen, sa Hillsong, talaga namang binabago na nila ang church ngayon. Ginagawang concert na. Payamanan na nagiging business nga ang church ngayon. Kaya yung mga naloloko, yun ang gusto nila. Kasi anong sabi sa Timothy, hahanap sila ng tagapagturo na kikiliti sa kailantenga. Hindi nyo po pwede sabihin, kawawa naman ang umaatin yun. No. Yung umaatin doon, yun ang gusto nila. Kasi hahanap sila ng tagapagturo na kikiliti sa kailantenga. Ayaw nilang sasawayin sila kung mali ang kailang ginagawa. Naintindihan niyo yan? Ako, ang inyong pastor, babalik tayo sa Biblia.
Sasabihin ng Biblia ang katotohanan, and sometimes it is really hurt, but hindi ka mamamali. Intindihan niyo yun? Ayoko na humarap kayo sa Diyos, sasabihin niyo, ito ginawa ko, nangaral ako, nagpalayas ako ng demonyo, nagpagaling ako. Ano sabi niya? Hindi ko kayo kilala. Why? You're practicing lawlessness. Ang ibig sabihin ng lawlessness, hindi nyo sinusunod ang salita ng Diyos. Ang sinusunod nyo, yung kikiliti sa tenga ninyo. Naintindihan nyo yan? And saan napakaraming naloloko siya. Sabi lang, simbahan sila ng Diyos. Iglesia nga raw sila ni Kristo, pero hindi kinikilala si Kristo na Diyos sa tagapagligtas. Imagine niyo yan. Madali nga naman, simimba ka lang naman eh. Magbigay ka lang naman eh. Di bayaran mo ang Diyos. Okay? So, balik tayo uli sa verse 11. Ano sabi ng Panginoon? Bumalik kayo sa tamang aral, sa pasimula pa. Ano dapat sa inyo? You love one another. Bakit? Ito ang katunayan na ikaw ay binago na ng Diyos. Okay? Anong sinabi ng Panginoon ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Anong sabi niya? Mag-ibigan kayo. Paano klaseng pag-ibig? Kung paano kung kayo inibig, ganyan din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Nakita niyo yan? Merong distinguishing mark ang mga disciples. Noong araw, cross, ictus, o kaya Bible ba? Masasabi mo bang Kristiyano yan? Na pag may dalang Bible? No. Ang distinguishing mark na kung talagang mananampalataya ka, sabi niya, makikilala niyo sila sa magitan. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Kung gusto niyo talagang masabing Kristiyano tayo, we love one another. At anong klaseng pag-ibig? Gaya ng pag-ibig na ibinigay ko sa inyo. Ang sample, ang huwaran ng klase ng pag-ibig natin ay kung paano tayo inibig ng Diyos. Kaya ito yung sinasabi na hindi ito bagong utos, kaya lang ito nagiging bago, alam nyo, kasi yung newness na ito ay dahil binigyan tayo ng sample ng pag-ibig na hindi pa natin nakikita sa Old Testament. Yung pag-ibig ni Kristo. Kasi this is another level. Ito nga yung sinasabi na may level up. It is a level of love that demonstrate in itself is magnanimous. Okay? Ano ibig sabihin ng magnanimous? Napakadakila na pag-ibig. At ano pa sabi? Self-efficacy. Efficacy. Okay? Ano ibig sabihin yun? Hindi nagpapakita ng atensyon. Ngayon, pag gumawa ka ng kabaitan, sabi, pag-ibig ko, picture. Selfie, picture. Kung nag-ibig ka, hindi ka nagpapakita tao, nagpapakita atensyon. At ito ay self-sacrificing affection, nagsasakripisyo ka. Aalis ka yung comfort zone mo para lang mapakita at ipadama mo ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. To love the way Jesus loved. Kita niyo si Jesus Christ, saan nakatira? Sa langit. Bumaba siya sa lupa. Sa sabsaban. Ipinanganak. Tiniis ang hirap. Para lang ipakita ang pagmamahal niya sa atin. Kaya makikita natin, this is a level up. Kakaiba. Karamihan ang iniibig natin, yung mga lang umiibig sa atin. Di ba? Tama? Pero tayo, inibig ng Diyos sa Romans 5:8, ipinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin ng tayo, yung mga makasalanan pa, kaaway pa tayo ng Diyos. Tayong iniibig lang natin yung mababait sa atin eh. Pero ang Diyos, iniibig niya kahit hindi mabait. So, iyan po makita natin that's the newness. Okay? Yan ang bago. Because there has never been an example like that. Wala pa tayong nakitang ganong klaseng pag-ibig at umibig sa atin. Okay yan? Kaya this is a newness in the command. Yung inuutos sa atin.
Once you see it exhibited in Christ, dahil nakita mo kay Kristo ito yung gagayahin nyo. Kaya kita nyo, mga bata, di ba? Gagayahin lang kayo. Mag-e-embrace, magkikis, flying fish, beautiful eyes. Wala si Hana eh. Di ba? Kung ano sabihin mo, kung ano gagaya, parang ano yan eh. Kung ano naririnig niya, love, Mama, ganoon di gagayahin mo ang Panginoong Yesus kung paano siya. Kaya the more na nag-aaral tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, lalo natin pinalalalim ang pag-aaral natin sa pag-ibig ng Diyos, the more tayong magmamahal. At alam niyo po ba, that the truth, the more you love God, makikita mo na napakasama mo pala. Sa kabila ng kasamaan mo, minahal ka ng Diyos. Kaya hindi po mahirap umibig sa Diyos. Mamaya, pag-aaralan natin. That's my challenge sa inyo. At ano sabi ng Panginoon? That's how you should love one another. Kung paano ko yung inibig. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos, sabi niya, pinili ka bago pa likain ang mundo. Kasi pag nakita natin, di ba, minsan mga anak natin, dapat pinisil ko na nung araw pa, ilong mo eh, tikas-tikas ulo mo, pasaway ka pala. Di ba? Nung lumaki, pero bata, cute. Mana sa akin na, mana sa akin na, gaw. Pero nung pasaway na, sabi mo, naku po, sana hindi na kinanganak. Pero, mabuti na lang, pinili tayo ng Diyos, bago tayo delikado, di ba? Alam niyo naman talaga mangyayari sa atin eh. That's the goodness of God. That's the grace. Biyaya ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Minahal na tayo, mga kapatid. Kaya kahit hindi nyo kursinada ang kilay o lipstick ng kapatid nyo, hindi nyo kursinada damit niya, ay, okay kapatid, okay ka. Ito kape, bibigyan kita kape. Yun ang punto ko, hindi yung umupo ka na sa upuan ko, hindi na ako babalik dito. Nagagalit ka na. Tama. We should love one another. If you love me, if you love one another, makikilala ka. Matotoo tayo. Hindi tayo plastic. Diyan natin makikita kung sino ang totoong Kristiyano sapagkat minamahal natin ang ating kapatid. We're talking about family. Pamilya tayo eh. Tama. Minamahal natin ang isa't isa. Imposible sa isang totoong mananampalataya na hindi mo mahalin ang iyong kapwa mananampalataya. Ito ang marka, ito ang distinguishing mark ng presensya ng pagmahal na Diyos sa buhay mo. Kaya ka nakakapagmahal kasi minahal ka ng Diyos. God loves us because He loves us. Siya'y nananahan sa ating buhay at ito'y makikita. May ebidensya, lalabas to, hindi mo maitataklob to. Kaya yung ilaw hindi matatakloban niya. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi mawat yan, mag-overflow yan. Right? Kaya yan pong inutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa John chapter 15. Ito ang utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ano nyo nung panahon na ito? Sa upper room sila. Ang sabi ni Juan at ni James, magkapatid yan ha. At sabi pa nga may nanay pa nga, kalbasa, kasin o pinsan ni Mary yun eh. Yung si Elizabeth na nanay at ni James. Dali tiyahin ni Jesus. Uy, pag nagari ka na, yung pinsan mo, paalakasan mo, parang politika, Nagahari ka na, nakaupo ka ng parang presidente, ako cabinet, kanang kamay. Nagtatalo pa sila. Kung sino pinakano. Pero sabi ng Panginoon, utos ko sa inyo pag ako nawala magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Kung paano ko itinanggap, pinagtiyagaan, magmahalan kayo. Bakit? Walang pag-ibig na hihigit kaysa pa dito. Kaysa sa pag-ibig ng isang tao nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yun ang ginawa ni Jesus. Mamamatay na si Jesus noon. Dapat sila ang papatayin.
para sa kanilang kasalanan. Di ba? Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon. Nag-substitution siya. Yung atonement. Ang pambayad, pantubos sa ating kasalanan, dapat tayo, siya ang pumalit. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Ganyang kadakila ang pag-ibig na ipinagdama niya sa atin. Dapat tayo ang mamatay, pero siya ang pumalit sa atin. Ganyan kayong magmahal. Intindihan niyo mo yan, mga kapatid? So, maliwanag, ito ay matagal ng command na magmahalan sila, pero naging bago ito dahil it's absolutely self-sacrificing. Isinasakripisyo mo yung sarili mo, yung pwedeng para sa iyo na kaginhawaan mo, pero hindi mo ibibigay mo pa rin. Ano yung ba ibig sabihin ng nanalangin si Jesus Christ bilang siyang tao? Sabi niya, Ama, kung pwede ba na huwag kong inumin ang saro ng pagbihirap na ito. Pero sabi niya, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban. Ano ibig sabihin niyo? Sinasabi niya sa Ama, Ama, meron pa bang ibang paraan para maligtas ang tao nang hindi ako mamamatay? Hindi ko isa-substitute ang aking buhay. Yun po ibig sabihin niya. Huwag kong inumin ang saro ng paghihirap. Yan po ang ibig sabihin niya. Pero ano sabi ng Ama? Anak, wala. Yun lamang ang paraan para masatisfy mo at mawala ang galit ko. Mamamatay ka. Imagine niyo yan. Magkano ka kamahal ang Panginoon. Pero kay Jesus, mahirap yun. Ayaw niya. Pero ginawa niya yun. Why? Minahal niya tayo. Nandiyan niyo yung mga kapatid. Minahal niya tayo. At wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig na ibinigay ng nag-alay ang isang tao ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Nakita niyo ba yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin? Okay. So ano pa sinasabi niya sa verse 17? Kaya ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung ako nagsakripisyo para sa inyo, magsakripisyo rin kayo para sa inyong mga kapatid. Naintindihan niyo ba yung mga kapatid? Okay? At hindi natin pagdududahan yon. There's no questions about that. Pero tandaan po natin, hindi lang po ito uutos sa atin, kundi isang pribileyo para sa atin. Because we have been given the capacity to do that. Mamaya, meron ako sasabihin sa inyo tungkol sa Luke chapter 7, verse 47, tungkol sa babae na prostitute. Okay? Kung nagbasa kayo ng Daily Bread kanina, nabasa niya. Okay? Kaya kung talagang naranasan ninyo ang pag-ibig ng Panginoon, anong sinasabi? God works in your life to produce that love. Kumilos siya sa buhay nyo. Kaya makakapag-produce kayo ng pag-ibig. At ito yung dahilan kung bakit nga sinabi natin kanina sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 9, sabi tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol nyo sa kapatid sa pananampalataya, hindi na kailangan palalahanan pa sa inyo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-ibigan. Paano yun natutunan yun? Naranasan nyo mga kapatid. You learn it by experience. Nakaranasan ba kayo ng pagmamahal? You're in love. Talagang ang sa misis ko, sabi ko, pag nakadama mo yung love, ano gusto mo? I-blow out kita. Ano gusto mo? Papakainin pa kita. Ito gusto mo. Diba? Ang gaang. Kaya nga, kung magbibigay ka sa men, the Lord loves a cheerful giver. Pag nakadama ka ng pag-ibig ng Panginoon, hindi mabigat sa iyo magbigay. Sa asawa mo gano'n, di ba?
Pang nanliligo ka nga, di ba? Talaga namang okay lang gumastos. Okay? Ano pa sinabi dito sa First Peter? Napakaganda po ito. Tungkol sa pag-ibig na sinasabi ng Biblia. Okay? Ano sabi diyan? Ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Okay? Yung word na po ito ay tinutukoy po ni Pedro ang patungkol sa kaligtasan natin. Narinig natin ang katotohanan and you obey the gospel, ang soul natin ay na purified, nalinis na. Okay? Nung natanggap natin ang katotohanan kay Jesus Christ, nalinis tayo ng Panginoon. Okay? Since you obey the truth at nilinis tayo ng Panginoon, anong sabi niya? Unto a sincere love of the brethren. Naghahari sa inyong tapat na pag-ibigan. So nauuna yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, kaya ka nakakaibig sa iyong kapwa. Tama? At ano ngayon sinasabi niya? Pagkatapos mong umibig, natural na yun, lalabas sa iyo. Ano sabi niya? It produces a genuine love for the brethren. At hindi lang yan, sabi niya, naway maging maalab, okay, at taos sa puso ang inyong pagmamahal. Okay? So yan po makikita natin na hindi lang po ito ikinukuman sa mga mananampalataya. Okay? This command is based on the capacity, okay? Since God has wrought that in you, that capacity to do it fervently. Inuukit na raw ng Diyos sa ating puso yun, kaya meron ka ng kakayanan. It is normal para sa iyo na umibig na kasi inukit na. Alam niyo ba ibig sabihin ng fervently? Sa Greek, it's ektenios. It is used to muscle that is taut, okay? That is literally stretched to its capacity. Hinihila. Minsan po, minamassage ako ni Chris. Hinihikla. Talaga, ihilahin niya talaga yun. Yung kakayanan mo, di ba? Pag nagbubuhat ka, ang bigat-bigat talaga. Hanggang sa stretch yung muscle mo. Ganun po ang pag-ibig na sinasabi ng Diyos. Okay? He's saying, love as far as you can love. Stretch yourself as far as you can go in love. Hindi, minimum, okay na. Barya-barya lang. Pag gusto ko lang, pag may time, nako po. Hanggat may buhay ka at may lakas ka, gamitin mo. Hindi yung, pag ako retired na, maglilingkod ako sa Panginoon. No! Ipakita mo ang pag-ibig mo hanggat bata ka pa, kaya mo pa. You reach out as far as you have the capacity to reach out. Hanggat meron kang kaya mo, abutin natin ang mga nasa kabundukan. Okay? You have really, okay? Inobey natin ang katotohanan, tayo ay pinurgay sa genuine kind of love, talagang naranasan natin yung pag-ibig, yung totoong pag-ibig ng Diyos, kaya we need to exercise it, okay? To the max. I-practice po natin, mga kapatid, ang katotohanan nito. Dito tayo magtatapos sa isang napakagandang pangyayari na nangyari kay Jesus Christ at yung tungkol po sa parable. Kung kayo po yung Bible, ay buksan po natin ito sa Luke chapter 7, verse 41 to 43. Ang istorya po na ito ay si Jesus ay inimbitahan ng isang pariseyo na ang pangalan niya ay si Simeon. At ito po ay una, bago po ang pangyayari ito, ay inaakusahan po ng mga pariseyo si Jesus na nakikisalo sa mga tax collector o makamaksalanan. Galit po sila sa mga tax collector kasi nagtatrabaho po ang mga tax collector sa bansang Romano na sumakop sa kanila at mandaraya pa ang mga tax collector. Di ba, galit pa tayo dyan. Tapos, after noong pangyayari niyon, ay si Jesus ay inimbitahan nga ni Simeon na isang pariseyo. Ang purpose para mahanap kung saan siya. At nung pumasok po, isang sa mga kaugalian ng bisita, kapag ikaw ay nagpapasok ng bisita, hinuhugasan ng paa. Tama? So, itong si Simeon, hindi niya ginawa yun. So, habang nakaupo si Jesus, okay, may table sila mababa. By the way, kapag inibitahan ka ng Pharisee, mga exclusive yun. Mga prominenteng tao ang mga Pharisee.
Mga exclusive lang ang nakakapasok sa loob. Pero pwede kang manood. Mga elite yun. Mga ano, no. Ang lakas ng loob ng babaeng ito na isang prostitute pumasok. Tanong nyo ginawa? Umiyak siya sa magitan ng kanyang luha. Hinugasan niya ang paa ni Jesus. At hinugasan, tinuyo ng kanyang buhok. At hindi lang yun, nagbasag pa siya ng pabango, na ano yung word? Dalawang taong na 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 sweldo ng tao. Kaya ito ang kwento ni Jesus Christ sa Pariseo na si Simeon. Sabi niya, kaya nagpatuloy si Jesus, may 2 taong umutang sa isang nagpahiram ng pera. Yung isa, 500 salaping pilak. Okay? By the way, yung 500 na pilak o denari, ang ibig ko sabihin ng denari, 1 day na sweldo. Magkano sweldo mo per day? Yun. 500 na days. Okay? Ang inutang ng isa. At yun namang isa, 500, 50 lang. Yung isa, 500. Yung isa ay 50. Okay? Naman ang ikalawa. Nang hindi makabayad, yung dalawa, kapwa sila ginawa ng nagpautang, pinatawad. Tinanong ngayon ni Jesus si Simon, sino kaya sa kanila ang higit na magpapakita ng pagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon na Pariseo, sa palagay ko po'y pinatawad sa mas malaking utang. Do you agree on that? Kapag malaki ang utang mo, magpapakita ka ng pagmamahal sa nagpautang sa'yo. Tama po ba ako? Yun po ang sikreto, mga kapatid. Kung nakikita ninyo ng iyong sarili ay makasalanan at malaki ang pagpapatawad ng Diyos sa inyo, susuklian nyo ito ng higit na pag. Ako niya? Si Simon, Pariseo, religyoso, hindi niya nakita yun. Sayang. Sabi nga ng mga alagad, sayang yung pera. Sayang yung pabango. Kaya sabi ni Panginoon kay Simon, ikaw may-ari ng bahay na ito, pumasok ako, hindi mo man hinugasan ng aking paa. Disrespect yun. Samantalang ito, hindi karapat-dapat pumasok sa bahay mo, nagpakita ng pagmamahal sa akin. At yung kanyang pagluha ito ay simbolo ng kanyang pagsisisi at pagmamahal sa Panginoon. Hindi siya pinatawad ng Panginoon dahil sa ginawa niya. No, kung titingnan niyo itong parable na ito, bakit siya pinatawad? Dahil sa ginawa ng may-ari. Kapwa sila pinatawad. It is the initiative of God to love you and to forgive you because of His grace and love toward us. Nasa sa atin na lang yung kung nakikita natin yung pag-ibig ng Panginoon. Kung nakikita natin yung biyaya ng Diyos sa atin. Kung nakikita natin kung gaano tayong kasama. Pero kung ang tingin nyo sa sarili nyo, mabait kayo, hindi nga kayo magpapakita sa Diyos ng ganoong pagmamahal. Naway maging hamon to mga kapatid. Kung sinasabi nyo anak kayo ng Diyos, ang katunayan yan, pwede nyo mahalin din ang mga inibig ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, napakadakila ng iyong mga salita sa amin. Napakadakila rin, Panginoon, ang iyong pagmamahal na ipinakita sa amin. Nung kami makamaksalanan, ay pinili mo kami, Panginoon. Alam mo ang kasamaan namin simula't simula pa. Pero sa kabila noon ay napili mo kami at napatawad. Kaya turuan mo po kami na talagang mahalin ka at mahalin din ang mga taong minahal mo namin dito sa iglesia na aming mga kapatid. Naway makita namin, Panginoon, na sa araw-araw yung aming kasamaan at ang kadakilaan ng iyong pagmamahal at ang iyong biyaya sa amin, Panginoon. Maging katulad kami ng babaeng ito na nagpakita ng pagsisisi, nagpakita ng pag-ibig
nagpapakita ng sakripisyo. Inialay niya ang kanyang mahalagang possession para sa iyo. Hindi kami, Panginoon, ano man ang aming maibibigay para sa iyo, para patunayan namin na mahal ka namin at mahal din namin ang aming kapwa. Turuan mo kami, Panginoon, laging umibig. Panginoon, hindi dinadalangin ang sino mang nakapakinig ng mensahe na ito na hindi pa nakakaranas ng iyong habag at awa at ang iyong pag-ibig. Naway makita din nila ng iyong kanilang mga kasalanan. Alam mo, Panginoon, ang mga tinatago nilang kasalanan. Naway matuto silang magsisi, Panginoon, at humingi ng habag at awa sa iyo. At doon ay maranasan nila ang iyong dakilang pagmamahal at pagpapatawad sa sino mang nagsisisi sa iyong kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na ito. Salamat sa pinag-uutos mo sa amin bilang mga anak na magmahalan kami sa isa't isa. At ito isang napakalaking responsibilidad at pag-aalakan para sa amin. Sapagkat nakikita namin ang pruweba, ang ebidensya na ikaw ay nananahan sa aming mga buhay. Ito po ang aming pasasalamat, ito po ang aming papuri, at nais namin ibalik sa iyo ang pinangmataas ang paglalahati at samba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.